Mga mandirigma ng Pilipinas at Amerika, mga sangkay nasa West Philippine Sea na at nag-iikot. Hello, magandang oras po sa lahat ng ating mga kababayan, lalong-lalo na po lahat ng solid sangkay. Bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po sa baba ng video na to. Makikita nyo po dyan yung subscribe button. So, ang gawin nyo lamang mga sangkay, pindutin nyo ang subscribe, pindutin ang bell, at pindutin nyo po yung all. At kung kayo ay nanonood sa Facebook, wag nyo pong kailimutan na i-follow ang ating Facebook page. So, ito mga sangkay, pag-usapan po natin itong United States of America ngayon. Ayan po ang balita, no? Nagpapatuloy po ang sinasabing Philippines-US Joint Patrols. Okay, dyan sa West Philippine Sea. Manggagalaitin na naman ngayon ng China mga sangkay. Okay, nag-start na po ito. The Philippines and the United States began joint maritime and air patrols in the West Philippine Sea on Tuesday. Okay, nakarang araw pa po ito nagsimula at nagpapatuloy hanggang sa ngayon. At hindi ko alam mga sangkay kung sa mga susunod na araw magtutuloy-tuloy pa po ito. Cooperation in the face of Beijing's aggressive moves in the South China Sea. President Ferdinand Marcos Jr. said the 3-day joint activity aims to enhance. Okay, so 3 days po pala ito mga sangkay. Okay, 3 araw na pagsasama para po palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Pagdating po sa West Philippine Sea, alam naman po natin, itong China talagang namang nangiipit. No? Ito, ang balita mga sangkay, panoorin po natin. Joint Maritime at Air Patrols ng AFP at US Indo-Pacific Command sa West Philippine Sea. Nagsimula na. Inanunsyo ni Pangulong Bongbong Marcos pagkabalik niya sa Pilipinas mula Amerika. Magpapatuloy ang joint patrols hanggang Huwebes. Ang China naman... So hanggang Thursday, ibig sabihin, ngayong araw po magtatapos itong sinasabing pagsasama ng Air Force, okay, ng Pilipinas at Amerika para magpatrolya dyan po sa West Philippine Sea. Nanindigan sa karapatan nila magtayo ng mga istruktura sa rehiyong inaangkin nila. Wala raw karapatan ng ibang bansa na gumawa ng irresponsabling pahayag. Kasunod dito ng pahayag ni Pangulong Marcos na nakikipagnegosasyon ng bansa para sa hiwalay na Code of Conduct sa mga kapitbahay sa ASEAN. Habang hinihintay ang pagbuo ng Code of Conduct sa pagitan ng China at ASEAN. Manibela, may tigil pasada na rin. Okay. Ayun nga lang mga sangkay, kahit naman po makipag-ugnayan, ang problema kasi, sabi makikipag-ugnayan, makikipagtulungan ng ating gobyerno sa iba't ibang mga bansa dito sa Asia. But the problem is, kaya ba nilang supalpalin ang China? Yan ang problema mga sangkay. Pero alam nyo, isa sa malaking problema pa mga sangkay ay ang Vietnam. Ang problema ay ayaw po pag-usapan ng media, ayaw po pag-usapan itong mga politiko, no? Ito, tingnan po natin. Ito po yung mga larawan mga sangkay ng pagpapalipad ng Philippine Air Force ng dalawang FA-50PH aircraft bilang bahagi ng joint Philippine-US Maritime Cooperative activity sa paligid ng Batanes at mga lugar sa West Philippine Sea. Nitong Martes, November 21, magpapatuloy ang Maritime Cooperative activity ng Armed Forces of the Philippines at United States of America Indo-Pacific Command hanggang November 23. So ito, tingnan po natin yung mga larawan mga sangkay. Ayan po. Nakita po natin yung mga no? Yan po yung mga mandirigma ng Pilipinas at Amerika na nagpapaikot-ikot ngayon sa West Philippine Sea. Grabe, tingnan nyo. Grabe, no? Walang katakot-takot. Ibang klase talaga ito. So, sila po ay nag-iikot dito, mga sangkay, pero hindi ko alam kung ano mangyayari sa kasunod. Magagalit na naman ba yung China? Ngayon, ito, panoorin mo natin.
Yan po mismo yung kuha ng video, mga sangkay, na pwersa ng Pilipinas at Amerika na kapaikot-ikot po dyan sa ating teritoryo, ating karagatan, mga sangkay. Okay, ang problema po dito, mga sangkay, kung mas lalong lumala ang tensyon, no? But hopefully, hindi mangyari. Mas maging maayos. Pero, ganun pa man, mga sangkay, eto na nga, ang Pilipinas at Amerika ay nagpapakita ngayon ng angas laban po sa China. In October, the Philippines conducted a resupply mission which China attempted to interrupt, resulting in a collision with a civilian supply boat and the Philippine Coast Guard vessel. 5 China Coast Guard ships and 8 Chinese maritime militia vessels actively participated in harassing the Filipino vessels during the October resupply mission, the PCG said. Okay. Yan ang mga nangyayari, mga sangkay ngayon. No, every time po nagagalaw ang Pilipinas dyan sa West Philippine Sea, hinaharang ng China, binabangga po yung barko ng Pilipinas ng China. Ano pa ba? Binobomba po ng tubig, mga sangkay, itong mga barko natin. Pero, ito pa ang isang problema. Maliban po sa China, mayroon pa pong Vietnam. So, sana naman po ma-address po ito ng ating government, ma-address po ito ng mga namamahala sa ating lipunan, sa ating bansa, sa ating gobyerno, na ang Vietnam ay well-aggressive pagdating po sa reclamation. Talagang nag-e-expand po sila ng nag-e-expand dyan sa West Philippine Sea. And I hope na ibalita na po ito ng media. Kasi parami po ng parami yung nakukuha, nakukubkob nitong Vietnam. Subalit tahimik pa rin po tayo. Ano ba ang gustong mangyari nitong mga to? Makita na lamang po ba natin na pagdating ng araw, Palawan na lamang yung natitira sa atin? Nakubkob na ng lahat. So, di lamang po sana mag-focus sa China. No? Yes, mag-focus din tayo sa China. Pero, hindi lang China ang pukusan, kundi maging itong Vietnam. Sabay na mag-focus ang ating mga kasundaluhan, ang ating gobyerno na i-call out, not just China, but also Vietnam. Ang dami pong mga kumakalat na noon pa po ginagawa ito ng kahit tanungin po yung mga politiko natin, mga officials natin, alam nila na ang may pinakamaraming nakubkob dyan sa West Philippine Sea, Vietnam po. Pero bingi-bingihan po yung mga yan. Hindi ko alam kung bakit, mga sangkay, pero sana po ma-address na po ito ngayon. Ulitin ko, ang China, ang Vietnam ay dapat bandayan. So ano po ang inyong opinion, mga sangkay, sa ngayon na itong Pilipinas at China, Philippines and United States of America, mga puwersa ng Pilipinas at US ay magkasamang nagpapatrolya dyan sa West Philippine Sea. Tingin nyo ba, okay itong ginagawa ng Pilipinas at Amerika o makaka-apekto po ito ng hindi maganda? Ano po ang inyong komento? I-comment nyo na lamang sa ibaba. Now, I invite you, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Then, click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po ay magpapaalam hanggang sa muli. This is me, Sangkay Janjan. Palagi nyo pong tatandaan that Jesus loves you. God bless everyone.